kinabuhi nga naman anak ba ita sa Dios. Dapat nagsulti ta tinuod. Dili ta nang piki nga pagkasulti. Kaya that is foolishness. Binuang na atubangan sa Dios. Dapat tinarong atong buhaton para malipay ang atong Dios. Maigsoon ang paghatag og maayong lawas dili na trabaho nato. Trabaho na sa Dios gihatag sa ato ha. Blessing kay na nga maayong lawas. Blessing kay na pagmata nimo nga maayo imong mood. Blessing kayo na pag mata nimo nakaila pa ka 15 kayo kauban nimo. Blessing kayo na naka-recognize pa ka sa colors. No? Nakabalo pa ka kanang hayag adlaw din na ron, di na gabi eh. Blessing kayo na nga maka-identify pa ka sa mga butang nga naas palibot nimo. Maigsoon wala lain naghatag anak ang Dios. So dapat ang itong palipayon siya o daygo na to instead na ato siyang kalabanan. Very quickly lang, ang wisdom of this world maigsoon makadaot sa kinabuhing Kristohanon. Why? Because it is deceitful. Kung saan ang kulong deceitful? Malimbungon. No? Limbungan. Limbungan siya nga kaalam. Kung atong sabting sa verse 18, let no man deceive himself, if any man among you seemeth to be wise in this world. Kung naitaw gusto siyang magmaalamon din sa kalibutan, let him become a fool. Kung anong gitawag mo siya, let him become a fool, that he may be wise. Maigsoon yung ani. Kung magtarong ka, magkinabuhi ka, sumala sa kabubuton sa Diyos, ang mga tao sa kalibutan, magtanaw sa mga murakag na buwang. Kaya nung ko sa ang akong gamitong nga kung ang imong kinabuhi, muoyon diya sa kabubuton sa Diyos, na kinabuhi kang tarong diya sa Ginoo, kining kalibutan, musok si mo ang nabuang na ka. So baliktad po lang sa Ginoo. Na kung magkinabuhi kang tarong diya sa Ginoo, inong kas kalibutan, nabuang na ka. Pero sa Dios, ang kaalam diya sa kalibutan, ingon ang pulong sa Ginoo is foolishness. Kung gusto ka, musunod ka sa kabubuton sa Dios, kung gusto nimo nga atubangan sa Dios wise, maalamon ka, kalimtan nimo ng mga binuang, ug sundon nimo ang kabubuton sa Dios, aron mahimo kang maalamon atubangan sa Dios. Kanang maghimo ka binuang sa imong isig katawo, istoryahan mo dili maayo aron madaot ang dungog sa imong isig kaingon, binuang yun na. Unya, may ka wise gyud ito hana ba? Gidaot ko niya. Wise may tawag nato ana. Dito gid ito hana wise. Pero kana nga wise ingon na po sila is foolishness ato ba sa Dios. Ang atong Pilipinas karon makadungog ko bisan sa Dios. Gidaot ang atong leader. Na kanang atong leader bangag, weak leader. Ano? May weak leader siya na. Pero kung imong sabton maigsoon kung weak leader, dili gina siya makapauminto sa dagan sa kinabuhi sa Pilipinas. Nakabantay mo, atong dollar karon is 50 plus na lang gamay. 54, 53, 55, ano no? Ano na? Tungod kay bot pasabot ang value sa piso nagdako compare sa dollars. Mo na bot pasabot. Boso pa kung ubos gani ang dolyar nato, ang rate sa atong dolyar diri sa Pilipinas, bot pasabot taas ang atong ekonomiya, taas ang level sa ato ang no, bot pasabot himsaka ang improvement sa ato ang Pilipinas. Pero damo nga makadako ang dollars nato, bot pasabot nagkaunlod ang atong ekonomiya. Mo na bot pasabot diha. Ya kung weak leader ang atong president sa pagkakaroon, ako dili ko may bias no sa lain bahin ina. Pero kung atong sabton maigsoon, kung kinsa gani ang nakabutang na leader, dapat suportahan na lang nato kana. Amen. Ako mo ko ani mo pula, ani mo si grade dili. Naatay conscience, naatay konsepto no, kabalo ta ko asa ka. Ang pinaka the best aron mahimong wise, you pray. Lord, unsay pinaka-the best ani? Niya sa panahon na hinglaban ka aning isa, ayaw bang daon sa pikas? Kaya wa ka kabalo kung ni malidiro niya. Diba? Kung ikaw wise diha sa kabubuton sa Dios, ayaw pang daot. Kung ako'y politician, di ko magdaot kung ako. Ano man? Musugot ka sa dili ta na panahon nimo. Na panahon mailasaw. Buhi-buhi naman kita ni kalibutan. Give-and-take relationship naman eh. Natuo ka nga sa imong panahon karon wala kay kwarta. Mo ako itong panahon, ako kay kwarta. Mo ako itong panahon. Oy, give-and-take relationship naman na.
Kung mamatay ko, mo to pero mamatay man sakto, murag ana ba? So ang foolishness makes it kaya sa nagsugo nga aron madaot ang tao. Aron ang dagang ang mga tao pud mo uyon sa imo kay aron madaot pud tong isa. Dili maayo. Dili maayo. So to be wise, anitas kabubuton sa Dios. Hapit na ang Mayo 12, magpinili ay ta. Ako mayon ko sa inyo ha. Ay niyo ko ba ang relasyon nimo sa imo isig kaingon. Bisan pag dili nato na siya kauban sa pagkabaptist. Ayaw ko ba ang relasyon? Nga naman, mabot ang panahon, wala ka kabalo ka na imong ginawa makatabang kasi mo someday. Ang mas maayo, neutral ka. Amen? Kung naman kay partida nga imong gikuyugan kayo na, sige, magkampin, pero ayaw pang daot. Kung mahimo. Anong daoton pa man mo? Ayaw na ka. Kung nahimutan mo na sa'yo ka, sa'yo pa ka, ang ngayon ka pa sa'yo. Ayaw na mo kutro. Ayaw na mo. Nga naman, foolishness at tubangan sa Diyos. Binuang dahil na siya. Sulti ang tinood. Isulti ang tinood. Kunya, barugi ang tinood. Kaya kung maghimo ka dili maayo at tubangan sa Diyos, dili na tinarong, binuang din na siya. Ayaw mo kalimot maigsoon nga ang gamay o dako, tanan nga dili insakto, sa iyong pinatubangan sa Diyos. Dapat patas. Amen? Inamdum mo lang ito pag-ayon, ha? The first thing we need to understand, the wisdom of this world is deceitful. Palimbongon yun na. Palimbongon. Natanawa ka. Ito una, nas kabiniti sa kwan, nas kabiniti sa kanang gitawag na ito nga leader. Niya, ang gihimo niya, nangwarta siya sa ngalan sa iyang leader. So sa dihang nakakwarta siya, nabaluan siya sa leader. Uy, igamit mo akong ngalan, anak mo ni mo na. Para makakwarta siya. So gihimo niya, gidisiplina niya iyang kabinete. Sa dihang gidisiplina niya, wala man pa to, gitanggal niya sa kabinete. So nangita siya tao nga mo-adapt sa iya. Oh. Ang pangutana, unsay gihimo niya, anong gihawa siya sa kabinete? Kung nagtarong siya, dili sa wala ka. Makapadayon gihapon siya diha aron magsigig minaro. Mike Son, so tiyanta mo, dahil hinugdangan ang tanan. Pag lockdown, magmahigit ka. Ikaw, hayahay ka sa ako posisyon ako dito, no? Pero kaya kitanggal man ko. Nga naman, tungkol kayo nagbinuang sa ka. Mora po na ang kahimtang. Kung wala siya nagminaro, katong iya pa kaminaro, mo tinakapagtanggal sa iya di sa posisyon. Kaya kung ako sa Ton Mikeson, nailad siya sa kayang marok. Siyang kamarok. Kung nakakwarta mo gani sa 30 mil, nagpapit siya 30 mil, tungkol kay nailad niya itong mga tao, tungkol sa ngalan siyang leader, ang mahita po Mikeson, tanggal gahapon siya. Muna karon ang katong linugdangan anak Mikeson kay dili na mawala. Para na kung magtarong ka, out of 100 nga imong goal sa pagkamatarong, nagtarong ka, nisipyat kang isa, magsige pag itong mahinumduman ang sipyat nimo kaysa 99 na tarong na imong nahimo. Mas dali malimtan ang gihimo nimong tarong kaysa imong nahimong sa iyo. Believe me. Mao ginoo unya ikinabuhi nimo nung mabutanga sa dilang kay nga naman ingon ako si Dios kuyo ko nimo. Leman ka kung binuangan ka kung nagtarong ka, ingon ang Ginoo, vengeance is mine. Ingon ang Bible na di na kinahanglan nga manimalos ka kay ang Dios mismo ang manimalos para sa imo. Muna nakanindot maigsoon kung ang kinabuhi nato nakasunod ka sa kabubuton sa Dios. Kung nagsunod ka sa kabubuton sa Dios, muna ka wise person. Pero kung nagsunod ka sa kabuang, maigsoon mo na wisdom of this world. O ang Dios nagsulti na it is foolishness. So ay mo kalimot ana, no? Kasagaran sa dagang nagbinuang sa atoa diri sa Pilipinas karon ang mga graduhan baya katong walay grado magipanggamit ra. Klaro ba? Kasagaran ba sa naghimo binuang mga graduhan na? Ang uban attorney pa, ano? Yung pala dili ka magsulti nga namakat ng mga attorney kay mana ang tinuod, no? Kung imong sabton lang kanang mo naka sa Isberhil
nakapatay siya, nakakuan siya, na dakpan gid siya kay naipusil. Pero tanaw pagubot sa kaso nganuhin daw ko man siya. Ano man tungod kay ning laban ang iyang attorney. Na pamatuod ha, nga nadakpan gid siya kay man pero ngano hindi ako man siya sa rason. Kay wala mo makaka-attorney. Managing nila nga ang atong prisuhan dili gina tungod kay makasasala. Daghan na nga priso nga walay sala. Namong-amongan lang ba? Nga naman tungod sa wisdom of this world. Giugkat nila karon si Sandra Cam, no? Sandra Cam. Usa na siya sa witnesses, lig-on kay pumotor nga napriso si Dilima. Namatay si Sandra Cam tumay kadlaw. Pero abi mo sa gihimo niya, siya naghimo og testigo nga si tinuod ni gihimo ni Dilima. Paslak si Dilima sa kuan dito sa prisuhan. Karon, piyabot sa kanan, napamotor nga dili tinuto, so na-renounce, nakagawas si Dilima. Karon, nangay siya pasaylo. Kay siya, nakabalugid siya ng timuto mo yung gihimo ng pasaylo. Pero nasayod ka, bisa pag nangay siya pasaylo, ang pagkapriso ni Dilima, di na ito mabayaran. Kaya na. Hilogdan na ba? Hilogdan na. Karon, namatay na si Sandra Cam. Manay pangutana, asa siya padulong? Ato ba sa langit? O ato sa impyerno? Di ko takap testigo, kaya basig nakadawat sa ito siya namatay. Kung nakadawat sa gasa, bulahan kay siya. No? In spite sa iyang ipanghimo diri sa kalibutan kanito, niya nakadawat sa presyo luwas, absuelto mo tutanan, kaya mo tumit sa langit. Wa may limit yun ang Ginoo. Bisa pa kung makasala imo ng pulo siglo bisa tulisan lang yan, tulisan sa dihaming dawat sa kan Jesus Christ. Ingon sa Ginoo, karon na yun, puyo ka na ko sa ginharian. Liman ka na. Wala gisala nga dili mo pasaylo sa Dios sa panahon mo ang mudawat ng presyo luwas. Amen? Repentance mo ang nagsugod. Kaya repent ko kay sayop, may tugihim mo na ako, pasaylo ang iyong kulot. Ako nang i-renounce. Ako nang himod, ikaw akong ginuog manluluwas. Bisa pa kung sa maldito kani ato diri sa kalibutan di maka ang maniningil og buhis tumubong tao si Sakeo sa diha nga giilan na si Jesus Christ nga person nga maluluwas ingon siya, Lord kung naamong ko'y nalimbungan kani ato ang kung siyang limbungan siya maniningil og buhis. Oh, murag taga BIR ni, umuhunay kay mo, nilinya sa BIR, di ba? Oh. Ingko nga, kung ako masayot diri sir, mangay gyud ko pasaylo. Pero yung bayad pag ko penalty nako. Niya taga BIR, madyo kay nung tumbang ginay pasaylo. Sayop mong gini, naghimo pa kog request. Unya gipailan na din ko kulang ang akong documents. How come nakulang wala mo ko nag-file? Radyo ko doon, pasaylo ako sir, sayop to, akong nahingo sayop, wala. Ako mga muhatay yung pasaylo, mga pasaylo pinasaylo ragod ko sa Ginoo, hindi ko makapasaylo. Pero saan ako pasaylo kung dili mga pasaylo, no? Listen mo na, no? Napasaylo. Pasaylo ko na lang itong tawanan. Pero mas nindot itong, katong tawanan na nakasala, nangay pasaylo sa imo. Nice, gito. My son, ayaw kalimot. Bisa kung saan ay naabot na ito ng kalimutan, ay mo kalimot na Diyos gihapon nag-monitor sa ito. Nang ayaw kong tipig ang kalimutan nakaalam sa kalimutan, kanang binuang ba? Binuang na, ang tumoy, ang laing pagkapulong, kanang mga binuang ba? Ang mga pamaagi. That is the foolishness, that is the wisdom of this world. Nga naman, ingon ang pulong sa inyo sa Proverbs chapter 3 verse 7, be not wise in thine own eyes. Ayaw magmaalamon sa imong kagulingong mga mata. Fear the Lord and depart from evil. Kaya kana mong kung binuang maigsoon, dautan mo na siya, masok o good ang Ginoo. So depart from evil, ingon ang pulong sa Ginoo. Then Isaiah chapter 5 verse 21, ingon ang pulong sa Ginoo, woe unto them. Kabalo mo kung saan ang word nga woe, alaot. Nagtuon ay kang kanang tao nga nagbinuang mahimong munindot ang dagan sa tungoy ana dili ay ingon ang Bible, woe unto them that are wise in their own eyes.
kanang mga tao nga mga kuan, limbungan, kanang mga tao nga kanang gitawag nato siya tawag kanang magbahay na yuta nila, niya gusto nila nga dili lang bahiran ang silinga iyang igsuon kay iyahan lang tanan. Ipihan ba? Tawa na, lain term na. Agap. Lain term na, agap daw. Yang uban ka ng lain term na to sa Bisaya na to na. Ha? Bintahuso. Oh, bintahuso. Yan na ba? Bintahuso ka ng pamintaha. May iksundi, ginamayo. Itala ko sa ka ng mga bata ba nga, kuhan sila ka ng tang bitaw, o tang mo to, advertisement ba? Hating kapatid ha, hating kapatid. Tumbutan na dis baso, tapos siya na, bahay na siya, pagtanong sa pikas, oy, daghamang salon ng pikas. Agiimnan sa niya. Insakto na. So, para na hating kapatid na sila. Imo ni, pareha na kadaghan, pero agiimnan na to niya. Mabintahuso kayo, no? May son, ang Diyos nagtimbang-timbang yapon na ng taray. Na kung ikaw gilupigan, ang Ginoo manimulos para sa imo. So binta gyapon dai tanaw. So sagdi na lang kung binuangan ta, ang pinaka-importante dili ikaw ang nabinuang. Tara ba, amen? Mga Christian, we are Christians. The second thing, wisdom of this world not only deceitful but disloyal. Mo po ni usa sa dili maayo. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19, ingon na Paulo sino, for the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Mabiktima ra ka sa imong kamarok. Bulogdang na, mailad, mauwawan ra ka gihapon. Kaya nung dumaga sa story ni Haman, naghimo sila sa iyang kagalingong gihikugan. Kay gusto niya nga iyang hikugon dito si Haman. Wala siya kabalo nga si Haman, ang iyang purpose ni Haman, mag-supervise siya aron dili madaot ang hari, maprotektahan ang hari. Karon si Haman magpalapat sa iyang papel, kay aron gusto niyang mapatyon si Haman. Miabot sa punto na discovery nga siya day ang traidor sa hari. Miabot ang panahon sa iyang craftiness, no, sa iyang kamaro, na ilhan ron siya nga ay ikaw day ang traidor di ay ha. Ingon na itong servant na araw ba na siya gihimo Senyor Hari nga bitayanan kang Haman kang Mordecai kay aron iyang mapatay si Mordecai. Mao ba? Nahala. Ang hari, sige, dadalhin niyo to bitaya sa iyang bitayanan. Na, mana, ingon ang Bible, mahulog ra ka sa imong kaugalingong gahong. Sige, magminaro pa ta. Mabot ang panahon, mawawan ra gyapon ka. Ang Daniel, nakabasa ta sa story anak. Hingon na itong mga nasina sa iya. Karon. Dahil trabaho na, mag-ampo, buntag og to hapon. Sige, maghimo tag pa-decree ta sa pahari. Lipay pong hari kay mo kag dili gyud kinahanglan ang tao mag-ampo tubangan sa hari. Grabe no. Pero si Daniel dili, nganong anak ko sa hari to, may hari sa mga hari. Ato ko sa mga hari. Ato sa hari sa mga hari. Ampo sa Ginoo. Kapalo sa verdict na kinahanglan ipakaon sa leon. Bala ng Ginoo. Pero sa gihimo ni Daniel, nahadlok ba siya? Himbarog sa sinsakto? Wala. Ampo gyapon siya. O tanaw senyora, tanaw, di ba na kay decree na kung naitaw nga mag-ampo nga dili sa imuha, kaon sa leon, ingon ng hari pa. Ay, akong saligan dong sao. Wa ka ba lang hari nga plano na ito sa mga craftiness, no? Ingon siya, Daniel, ang Diyos nga imong gialagaran, may muluwas kanimo gikan sa baba sa leon. Di magaperting sumuagit sa hari kung imong basahan ang istorya na. Pagkagabi, walay music, may tamo, hilom yun. Tungod sa pagbalata sa hari. Patay na ginakong salikan doon sa una lang. Gihulog siya dito. Dahon. Pero siya gihimo sa Diyos. Ingon ang Bible, nagpadala siya kunulong dauna. Ipangtaptapan ang baba sa liyo. Yetos. Ha? Arrange mo diha. Alayin tanan kay prinsipe na manaog dire. Ingon ang Bible, tibuok gabi hilom
ang dungeon. Hilom. Ingon ang hari, patay lagi si Daniel, kay hilom gud. Siyempre, gutong-gutong mo na, nibutan mo pagkaon ni. Mahilom gud na siya, murag baptist ba nga. Kahilo mo na, saba kayo baptist. Ang makahilo mo na, pagkaon na, pabuti ka na, hilom baptist eh. Maniguro mo ito ka na, saba pa ka na sige ka na. Nalimang ang uba na, sige kong matag asay, puniton. Hindi ka magsama. Hilaw pa mga maliyon eh. Iyon ang hari, patay na kasi yun. Kasi Daniel. Iyon ang Bible ha, tadlawon pa, bako ng hari. Abrihan ang kuwan. Daniel! Tinutubaw sa niya, Senyor Hari! Diyahin mo malangan! Kung siya paggawas, katong tanan nga naghimo ani nga plano. Ingon ang Bible ha, ang tanan mo'y balos dito. Pagawas Daniel, kato, kitsay una na rin ang plano ani. Sir siya sir, na. Sige, ingon ang Bible, apil pang pamilya. Nakita na yung mga fathers, ay mo kalimot. Ato ng trabaho na pagkatiman sa itong panimalay o pag kinabuhing tarong, kaya nga naman madamay sa atong panimalay kung magbinom ang kudeta. Wala yung magbantay, ayaw mo kalimot, magbantay kita. Kita ay ang head of the family, kita ay ang first in command. Ang atong asawa, executive officer na siya. Kitang mga anak, yun na po sino dapat mo follow sa atong parents. Obey, yun ang Bible. In the Lord, for this is right. Nga naman, kung kitang mga ginikanan, magbinuang, madamay atong mga anak. Amen? Disloyalty. Tanawa si Judas sa iyang panahon. Maayo na yung resulta niya. Sa iyang kamaro, iyang traidoran si Jesus Christ, gibaligya sa mga pare. So nakakuha siya 30. Tingali kung sa ato kung mail mo ganito, 30 mil, pero 30 pieces of silver may sa Bible. Ino na lang ito, 30 mil, ino ta kibalik. Nakakwarta o 30 mil, pero kung siya nitabo, nakonsensya siya eh. Nga naman, disloyalty, maapikto sa imong kinabuhog yapon. Kabalog ka, giyon sa ka sa imong amo, giyon sa ka sa imong leader, giyon sa katiman niya, nag-traidor ka. Una pa siya namatay kang Jesus Christ. Nagtubok man to siya. So ang disloyalty diligid maayo, no? Nya mo na resulta sa wisdom of this world ang disloyalty. So ayaw anak, kaya dili maayo ang resulta sa mga traidor. Amen? Disloyalty, traidor, ang term anak, traidor. Ingon sa Job chapter 5 verse 13, He taketh the wise in their own craftiness, and the counsel of the froward is carried headlong. Dili sa yon, no? Dili sa yon. Kung sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20, where is the wise? Nangutana ang Ginoo, sa asa man ang mga maalamon? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Nag-ingon pa gid siya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to know. Manakong imong sabton maigsoon sa politics, magpuli-puli ng sila attics, mato pa nila. Dapat barog ta mga Christians. Ang angay, angay. Ang dili angay, ayaw. Ano naman eh? Ayaw mo kalimot. Naidigniglat ang kanatao. Ayun na pang daw. Kaya takabalo, mabot ang panahon, siya na ibutang sa Ginoo sa trono. So, di wala tayo sakit sa buot. Kaya nga naman, wala ka ng daw. Amen? Kaya kung mandaot ang maigsoon, maghimo ikag dili mayo. Basta mandaot ka. Bata, biyan sa tinuod ba? Basta mandaot na gani ang tao, biyan gina sa tinuod. Sobrahan ba? Sobrahan. Ya kung na maayong gihimong tao, kuhaan, kaya aron dili gimin sakto ba? Na foolishness gina maigsoon. So kung na nakita nimo nga mga tao nga ingon ana ang ilang gihimo, ayaw pag-apil kay Christian man ka. Ayaw mag-apil.
Pray. Pray sa Ginoo. Lord, ako ganahan mo siya mag-leader. Pero wala ko kung wala ko siya kakayahan ani kaya na may ang mga tao bisag unsaan ko professional ay sultian na parehang kita tanan na mga apat. Besa pa kung sa kagwapa, sa babae, kanang kita na flawless na siya, ang lalaki, grabe kaampungan niya kaya, sultihan ta mo, kada usa sa tuwan at ay mga apan. Nga naman, mga makasasalatan talaga. Wala din na lang kita kada siya, grabe kadautan, kada ko nagsala, ay na lang, anak, magtudlo-tudloin na. Ayaw kalimod ka, kasagalan na pinpoint na ba, na itulo iya balik. Mas nagkaan pa hinom ng gihimo niya. Isang naging gitudlo niya. Inumdum na sa kong teacher to muna sa Pilipino. Pag masuko na to mo teacher, mga sabat to siya kay dagan mo kayo wamuhatang sa assignments. Pag nasuko na to si Mumbrahil sa mga, dili ka makita to siya nag-ano-ano siya, ikaw, dili. Ana kita na no. Kayo! Wagi iyak. 5 yun imo tanan, kaya na ako makapagtudlo. Pero ang realidad, bisa pag nakasaba siya sa mga, kasiguro ko makasasala gyapon to siya. Kaya tao man to. Sa atong panahon karon maikson ay mo kalimot. Ang kanang mga binuang diyan dagani sa insakto, binuang na siya. Kanang kulang pud sa insakto, sayop yun gyapon na siya. No? So foolishness na ito bawal sa Ginoo. That is the wisdom of this world. Mulugdang na siya disloyalty. So gawas na deceitful, gawas na disloyal siya, the last but not the least. Ingon sa 1 Corinthians 3:20. Ingon ang Bible, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Lain pa kasulti may son, kanang atong binuang ba, kanang atong gihimo nga dili maayo, tawang ra ginang tanan. Nga naman, sa laing bahin, labi na kita mga Kristiyan, wala mag-apoy reward na kung magbinuang ka. Diba? Nakadaot pa ka, nakagubo pa sa testimony niyo, wala po kay reward. Pagkasayang. Yan, nagtuod kang panalaginan ka sa Ginoo na, dili man sa. Pero tingkat siya yun na ito. Manang vain, yun ang Bible. Manang vain. Wala yung pulos ba? So, kung maghimo tag insakto, mapuslanon man di ay. Ato lang tas insakto, kaya nga naman, mapuslanon man di ay. Oh. So dili ta mo kuyog aning mga butangan. So ang katapusan nga resulta sa wisdom of this world may son not only deceitful, not only disloyal, but number 3 is destructive. Makapadaot. Kung atong sabton may son, na story sa Bible na human nakabalo man ta nga ang the wisest king among kings and the richest king among kings is Solomon, no? Si Solomon gud ang pinakamaalamon na tao sa kalibutan. Niingon ang Bible, wala na naguna niya, wala na ko'y maulahi. Sa ako nga panahon, pamangay ko kaalam sa Ginoo, dili ko mangay sama kang Solomon dili. Bisa na ang kingdom, na ang mga servants. Ingon ang Bible, gihatagan sa Ginoo o kalinaw, no? Nga halos ang tanan nga nasod ning sunod gid sa iya. So, wala sabok, kaya may gira. Nakanata, no? Pero pagkamatay ni Solomon, ang sunod niya nga anak si Rehoboam. Si Rehoboam. Karon, sa diha nga siya na ang nagsugod sa pagkahari, minghangyo ang mga servants sa Israel. Hingon siya nga, Senyor Hari, kining pwede ba nga makahangyo ni sa imo ha? Kining nga mga load ba? Kining nga mga kabukaton, pwede magaan-gaanan ni? Magkuha-kuhaan sila ba? Ingon dayon ang hari, sige, balik mo sa ako adre within 3 days. Tubagon ta mo ang pangayo ninyo, ang inyong pangutana. So, lakaw ang mga servants nila sa gingharian. So, pero giduol niya ni Rehoboam ang mga kadagkuan, mga tigulang ba dito, ang mga elders nila. Nay, so kay maayo na ko aning buhaton. Ingon man ang mga tao nga ingon aning na. Ang tubag sa mga old men siya nga kanang mga tawhana magpabili na sila o alagad sa imong gingharian kung imo silang tagaan o kaharuhay sa kinabuhi. Kana bang kagaan sa ilang pagpuyok nga malipayon sila mo na sumuoba
Kana siya, lifetime na siya, magpabilin silang servant sa inyong kingdom. Okay? Sige. Pagkaman, ato rin siya mga kapareha-pareha na edad. Right? Mga tao ba, katong mga servants sa akong papa. Ako na mag-ihari karon, so may maayon ako na, ingon sila nga, paggaan-gaanan daw ang ilang burden. Ingon nito mga bata, ano pagtubag? Ikaw buhari. Nada na ha? Ikaw buhari. Dapat ikaw di matuman. Ingon siya nga, kamo, kung tumunang akong tatay, yung anak nga Lord, gihatag sa inyo ha, idoble pa din ako. Kaya kung ang hawak sa akong tatay ligon, mas ligon pang kumingking na ako kaysa hawak sa akong tatay. Magana ba? Kibali mas dugangan pa niya ang Lord. Kung ang akong tatay nagsakit sa inyo ha sa latos, ako sakiton ka mo sa tanag ang scorpions. Mauba, hari ka. Matuman kita kay hari. Paminaw pa kayo ha. Ang sulti sa old men, aron nga mapadayon unta ang kingdom, no? Hapsay. O ang mga servants mag-enjoy po unta. Sa tinarong unta ang paagi. Ang diri sa mga batanon, kinalibutanon jud kayo. Binuang di ba? Ikaw hari. Sige, wala ba ka naman nag-abuse ka sa authority? Nag-abuse ka sa authority. Hari, bitaw ka na. Umuuba, sige. After 3 days, namalik ang mga servants. Nanyo, Senior Hari, gusto may mayo. Gusto may tubag din mo sa amhang. Yan siya, kamo. Kung ang akong tatay naglato sa inyo ha sa kanang pisi, ako maglato sa inyo tanga. Scorpions. Ayun ang sinitabo, wala niya tumana ang tinarong na advice sa mga old men, kundi ayang himo atong kinalibutan ng tampang. Wala, maalamon. Nahulog kibalik kalibutan ng mga kaalam ba. Unsay gihimo kung imo basa na Second Chronicles ang istorya ni. Second Chronicles chapter 10 mabasa niyo gikan sa verse 1 padulong sa verse 19 mo na ang context sa mga istorya. Unsay sulti sa mga servants? Ni siya kung mauna imong imong turing sa mga sige ngano man ay manghawa na mi moribot mi magrebuild mi sa inyo daghan kita mi ano so kung imong basahan na sa verses 8-17 padulong sa 19 nag-reveal din ang mga Israelites na atong panahon kung ingon pa gid ang Bible sugod atong panahon hangtod sa atong panahon karon siya nita ba sa kingdom nasa mo nagkupa. Pagtanaw na nila ang mga tao, dili na musulod sa iya. Sudagan siya. Hindi na siya pamagi nga rin siya mapatay. Kung gitarong pa niya ang mga tao, di nagtarong ang tapong mga tao sa iya. Mo ko na mahitabo sa itong kinabuhi na ikso. Kana story mo na siya. Tinuod mo na ang story na itabo ka na ito. Nga pwede na ito panaminan na ito sa itong panahon ka. Christians man ta. Magtarong ta. Dili man ta perfect tuod, no? Pero at least nagkinabitag insakto unta. Nakita bisa kung saan itong tarong, magkinabitag tarong, musipit, magitang, kaya makasasala ako ta. Tabangan sa Diyos. Kaya sa puso, ingon si King Solomon, kaya wala kong gitaw nga di daw masayok. Nasayok nga, gituyuan, na po sayok na wala, tuyuan. Pero sayok na pareha. Ang nakanindot may ikson, ka nagtarong unta ka. Bisag nisipyat ka, pero kinabuhi ka, tarong dito tayong plano. Nagtinguhan ka, tarong dito tayo mo, nisipyat lang dito ka. Nais na kayo siya may ikson. Kaya sa kanang kinabuhi ka, dili mayo. Amen? Nakinsa man sa ito, ang dili mo sipyat. Pareha matatanan. Pero mas may ito, nagkinabuhi ka, tarong unta. Naguba ang kingdom may ikson. Naguba. Nag-reveal di ang mga tao. Nakinsa yung ulo ni mo. Hari ka, pero wala'y pulos. Wala, Kristohan, munta ka sa ngalan, pero wala'y pulos. Kaya mo kinabuhi, dautan. Ayaw. Mas may itong, nawala ka sa kalibutan, matapos sa kalibutan na integridad, gitaw to, kanang gitaw dignidad sa kinabuhi. Kabisag wala na taning kalibutan, ang nagsunod na to, maghandong yun sa katusikuan, maayot yung kinabuhi, ato ba, nindot din nga sulundon. Nice, kaya na. Kaysa, namatay siya, meron sa tutawanan, ay grabe ka maldito kayo, grabe ka. Ano? Ilad kayo mga paminaw. Pero, ikaw, bisan pang imong kabanayan, mabless pa, kaya nga naman, hasta ang nagsunod sa inyo ha, sa atua, mahimo pang blessing ta sa uban.
So dinhi nga kinabuhi maigsoon atong mabasa. Na diri sa Psalm chapter 94 verse 11, the last verse. The Lord knoweth the thoughts of men. Ang Dios nasayod sa mga hunahuna nato. Ingon sa Psalm 94 verse 11. The Lord knoweth the thoughts of men, that they are vanity. Muna kung pasagdan ta sa Ginoo maigsoon, ang atong mga huna-huna, ang atong mga tinguhurot binuang. No? Kadautan ra gid padulong. Wala vanity ba? Wala kapusan, wala dili kong kanang gitawag eternal. Pero kung ato siyang i-join sa kabubuton sa Dios, unya mo patuo ta sa kabubuton sa Dios, kanang atong mga panguna-una mainis dala siya tinarong. So ang resulta ay mo kinabuhi tarong. Kung atong sabton maigsoon, ang kanang bitaw kung ballpen nga refillable, kung sa imong i-refill niya, mo po na isulat niya. Like for example, ang ink nga ibutang nimo itom, ang agi niya itom. Pero kung imong i-refill blue, blue po nang isulat niya. Pag i-refill mo pula po nang iyang agi. So, ang kinabuhi nato ingon anak ko, na kung unsay naa sa sulod nato, mo po na mo gawas. Muna kung mulihok ang Holy Spirit sulod sa ato kay magtarong ta, ang resulta maayo. Bisag wala pa rin mo na memorize na napulo ka sugo, tungod kay nagkinabuhi ka sumalas kabubuto sa Dios, ang resulta anak tarong ka. Na naman, mura nag-ink nga imong gi-refill, na kung tarong ang imong gi-refill, tarong po ang imong ink. Mo po na. Pula man ang color sa imong gi-refill, pula po ang agi sa imong ballpen. Tungod kay ito man ang gi-refill, ito po ang agi sa imong ballpen. Mo po na sa kahintang sa kinabuhi sa tao. Kung magkinabuhi ta diya sa kabubuton sa Dios, dili ning kalibutan, maigsoon, yun ako siya, mag-enjoy ta, ingon nga Kristohan. Kaya magkalimot, maigsoon ang kaalam, ma-apply na to sa tanan nga bahin sa kinabuhi na to. Bisa sa atong businesses, pwede. Sa atong trabaho, pwede. Sa imong pagkinabuhi, pwede. Mag-manage nimo, pwede. Tanan nga ang gulo sa kinabuhi, pwede na to ma-apply ang kaalam sa Diyos. Maigsoon, kung kanak mga butanga atong i-apply, resulta ginagkanabugan. Kaya naman, ang Diyos malipay, tungod kay atong hindi kinabuhi. Manang bantayan na to ang wisdom of this world. No? Laktod na lang to po kay istorya. Kini wisdom dahil ka ng binuang. Mga binuang ba? Ng mga trabaho. Kana, mga wisdom of this world. Makadaot yun na siya. Especially sa ato kay Kristohanon ka, dapat pagkinabitag tarong. Insakto. No? Kanang makasulti ka, insakto kini niya. Makadepend ka nga nung ingon-ano na siya. Tungod kay insakto. Kung sa news pa, maka-prove ka nga tinuod na kay nakay pamatudan, nakay pamatuod. Ana siya. Pero kung fake gani siya, na pag imbestigaron ka, mag-nga gyud ka kay nga naman wala mo kay kamatuoran nga ikasulti. Wala kay kamatuoran nga ika-prove. Pero kung tarong lang mo ha, ay di ka dapat mahadlok nga naman makasulti ka ani mga utang nga mo. Nabitaw usa sa mga fake ano siya, oy, sayop hing-angkon ka na sayop. Unya moadto ka sinsakto. Lipay kay ginawa na. So wala kaso niya nalit pa karon ano nga vlogger. Gasa siya, karon nakamatan ako dili ni mao niya. Biya ko ani, ani ko sinsakto. O kada vlog niya na siya pamatuod nga mo ni insakto kay sumala sa report gidri mo ginagila na. Dili ka matawag fake. Ano man nakay giba siya insakto. Mao pa na sa kinabuhi nato maisud. Kung makinabuhi ta sa kaalam sa Dios, ma-apply na to sa tanang bahin. Tanang bahin. Sa aspeto sa atong kinabuhi. Manang ay mo kalimot ang uban nag-eskwela karon, dili na niya mahimo ng kaning gitawag na to bikil sa pag-alagad sa Dios. Pastor, busy mo kay daghang kayo assignment na lang di na ko kasimba. Sayop gyud ka. Sayop gyud ka. Dili na hinawon sila makapangalagad sa Dios kay na busy sila sa ilang assignments, na busy na sa everything. Ayaw mo kalimot na kanang tanan vanity. Mas may itong nagsimba, nag-eskwela ka, nangalagad yapon ka sa Diyos. Ikaw, businessman ka, businesswoman ka, nag-business ka, kuyog yapon ang Diyos. Sakto ba? Nanarbaho ka, kuyog yapon ang Diyos. Manay nalindot kayo. Kaya nga naman, ang Diyos pag siya ang partner na ito maikson, wala gigansi. Kaya nga naman, ang Diyos ang musupply ng tanan. Kaya naitindahan, lipayo nimo ang Diyos nga maghatag sa imo og customer,
Magdipo-dipo gika ano mga butanga sa panahon nga muhatag ng Ginoo customer. Nya malipay na pakitag natay ginansya. Kay ginansya man atang diha sa malimtan nato ang ato ang kahago sa panahon nga makaginansya ta. Di ba kung natay business? Makalimutan nga og yun sa ato panghago kay nga naman nalipay ta sa ato ang gain. Yes, pero ay kalimot ang maghatag sa ato gain ang Dios. Ang pinaka the best ang atong partner sa tanan ng mga anggulo sa kinabuhi ang Dios. Business nato, na-grace ka unsa mga baboy baron, kanding baron, baka baron. Ang Ginoo may muhatag protection na aron dili moabot ang unsa na? African swine fever. ESF. Ano? Mouth disease kana sa kanding kanang mouth disease tingala ka nga mambudlot ang babas. Lah, numusta man ko na. Ada mamatay gina padlong ang mananak. Kay dili man madaot kan madaot man sa analysis. Pero ang Ginoo protect anong tanan batingan lang ka. Sa humayan lang kung sa ilri at ako muna tingal siya. Kaya na kasabot ka. Ang Ginoo na plano dahil para sa iyo mo. Tingal siya nga mubok yun. Dako kikintan niyo mo kay ang ihang humay. Parehas lang variety. Takas man kayo ingat tao na diha. Nag-tripod ra kataas ba? Pero nagapo yung mga uway, nagapo yung mga kuwan. Kining bugas. Ano ka no? Mura ko man gibless na ako pati ingon. Mahatag pa tayo sa offering, mahatag first fruit para to na. Panalangin na to sa Ginoo kini ako humay pero na hino ni kuan maani ani pero mubo man tika. Dili na sa kataas ano kumupon di ay. Pag about 3 days before, ang desire of harvest, nag-unos sa ilang lugar. Purot ang mga kumayan. Agyag tubig. Ayaw sa nita mo, Maison, pagkaugma, paghuphop sa tubig, ang iyarang humay mo inabili ng tindog. Na naman, mubo ko. Wala. Siya ra ang nagagarap. Dito siya nag-appreciate ka ang Diyos na nag-protect sa iya. Dili niya sa katas-on o sa mubo niya. Dili. Mga sa Kristohan kinabuhi. Bisa sa height na to, wala nang matter kung taas ka o mubo. Pero kung nagsunod ka sa kabubutong sa Diyos, ma-apply yun sa Diyos ang blessing sa iyo ha. Kaya nga naman, wala sa height na nag-depend siya. Amen? Manusaktan na to kung kayo ma-apply na to ang kinabuhi. Ang kaalam sa Diyos, ma-apply na to sa tanang bahin sa itong kinabuhi. I hope manusaktan na to ng mga butanga karon. Amen?